Psalms 122 verse 1. I was glad when they said unto me, Let us go into the house of the Lord. Psalms 122 verse 1. Magandang araw mga bata, isang namang punto ang ating matulungan sa oras na ito. Ang ating punto mula sa Biblia. Ito ay mababasa natin sa aklat ng Exodo. Kapitulo 35, versikulong 4 hanggang 9 at 20 hanggang 20. Kapitulo 36, versikulo 2 hanggang 7. Ang pamagat ng ating kwento ay pagbibigay para sa banal na tuldang tipanan. Si Moises ay leader ng mga Israelita at pinulong ni Moises ang buong kapulungan ng mga anak ni Israel. At sinabi niya sa kanila, ito ang mga salita na inuutos ng Panginoon na inyong gagawin. Sabi sa akin ng Panginoon na magtayo ako ng tuldang tipanan at dito natin siya sasambahin. Ipinasabi ng Diyos sa pamagitan ni Moises, magdala sila ng mga handog na gagamitin sa pagpapatayo ng tulda at pagpapagawa ng damit ng mga paring maglilingkod sa tuldang tipanan, nang malaman ng mga tao ang ipinagagawa ng Diyos sa kanila. Umuwi sila upang kunin ang mga bagay na gusto nilang ibigay para sa pagpapatayo ng tuldang tipanan. Kaagad nagsimulang gumawa ang ilan sa kanila ng mga gamit na kailangan. Nagdala ang mga babae at lalaki ng magagandang hikaw, singsing, kwintas at lahat ng klaseng alahas na ginto at inhandog ito sa Panginoon. Naghandog naman ang mga leader nila ng mga mahaling bato tulad ng diamante, ruby at esmeralda. Nagdala ang iba ng mga magaganda at mamahaling tila tulad ng lino, lana, balahibo ng kambing at pinulang balat ng tupa. Nagdala naman ang iba ng tanso at pila. Ang iba na may kahoy ng akasya. Dala naman ng ilang babae ang mga linong sinulid na sila'y mismo ang naghabi. Dala ng iba ang matamis na samyong pabango para sa insinso at langis ng ilawan. Kusang loob na naghandog ang lahat ng Israelita para sa pagpapagawa ng tuldang tipanan. Dinala nila ang lahat ng kailangan at mabilis na sinimulan ang pagtatayo ng tuldang tipanan. Binigyan ng Diyos ang ilang Israelita ng kakayahan gawin ang trabaho. Kasama dito ang mga karpintero, platero at mga magagaling sa pagdisenyo ng pananahi at pagbuburda. Binigay ng mga tao ito sa Panginoon at kanilang galing sa pagtulog na matapos ang tuldang tipanan. Maraming araw ang lumipas, subalit patuloy na nagbigay ng mga ginto, pilak at iba pang mga kayamanan ang mga tao, hanggang sa labis-labis na ang mga handog para sa pagtatayo ng tulda at sa damit ng mga pare. Tuwang-tuwa si Moises na mahal ng bayan niya ang Panginoon at masaya silang nagbibigay sa kanya. Pero kinakailangan niya na silang sabihan, ihinto na nila ang pagbibigay dahil humigit na ito sa kailangan. Saka lang sila huminto sa pagdadala ng mga handog para sa tulda. Ang mga nagbibigay na may kagalakan ay karaniwang nabibigay sa abot ng makakaya nila. Tingnan ninyo ang mga Israelita sa kwento natin. Sobra-sobra ang binigay nila, mga ari-arian, kaya't labis pa sa kailangan ng mga materialis na nakolekta ni Moises para sa tuldang tipanan ng Panginoon. Kailangan pa sila pigilan ni Moises sa pagbibigay ng kanilang mga handog. Sa palagay ninyo mga bata, nalugod kaya ang Diyos sa handog ng mga Israelita?
Nalulugod ang Diyos kapag kusang loob tayo nagbibigay sa Kanya. Sabi ng 2 Korinto, Kapitulo 9, versikulo 7, inibig ng Diyos ang kusang nagbibigay na may kagalakan. Masaya ba kayo kapag ibinibigay ninyo sa Panginoon ang inyong mga offering? Masasabi ba ninyo sa akin bakit kailangan natin magbigay na may kagalakan sa Panginoon? Lahat na mayroon tayo ay galing sa Diyos. Libre at sagana, itong ibinibigay niya sa atin. Kaya kapag nagbibigay tayo sa Kanya, ibinabalik lang natin sa Kanya ang bahagi ng ibigay niya sa atin. Isang paraan lang ito ng pagsabi ng salamat po sa lahat ng Kanyang pagpapala. Kaya tama lang na magbigay tayo ng may kagalakan. At dito, nagtatapos ang isa na namang episode ng PMC. Paalam! Hello mga ka-faith, join me as we sing Praise Him. Praise Him, praise Him, praise Him in the morning, praise Him in the noontime, praise Him, praise Him, praise Him as the sun goes down. Love Him, love Him, love Him in the morning, love Him in the noontime, love Him, love Him, love Him as the sun goes down. Serve Him, serve Him, serve Him in the morning, serve Him in the noontime, serve Him, serve Him, serve Him as the sun goes down, serve Him